Alam mo ba na sa presyong ₱4,199 makakabili ka na ng magandang phone? Yan ang itel A80. Makakatipid ka sa pera dito, pero hindi sa specs. Unbox natin. Okay, so ito yung box ng itel A80. So, makikita natin agad sa mismong harap ng box yung itsura ng phone at yun dito sa atin guys ay yung Glacier White. Pero if ever na ayaw natin ng colorway na to na sa tingin ko hindi nyo aayawan, meron pang dalawang option. Meron pa tayong Sandstone Black at Wave Blue. So makikita natin dito guys, isa sa pinagmamalaki ng itel dito sa A80. Meron tayong 128 GB guys na storage para sa ₱4,199 na presyo. 8 GB na rin yung RAM natin kasi 4 GB yung physical at 4 GB yung pwede nating i-add na MEMFusion or virtual RAM. Meron din tayong 50 megapixels guys na Super HDR camera. At pag tinignan natin yung likod, marami pa tayong makikitang ibang top specs ng phone na to pero mamaya na yan, unbox na muna natin. Pag open natin, ang una natin makikita ay nakabalot na itel A80. Okay, so again guys, Glacier White to. At sa tingin ko magugustuhan nyo talaga. Pakita ko sa inyo. Oh, kita nyo naman. Sobrang ganda guys na itsura. Matte siya, pero may makikita kayo na, may mga glossy part na para siyang crack ng glacier. Ganon. Napaka-premium na itsura guys. Hindi mo talaga isipin na ₱4,199 lang to. Tapos meron pa tayong ring light. Mamaya din pag-uusapan natin kung saan pa natin pwedeng gamitin yung ring light na yan. Ang ganda guys. So, tanggalin natin itong balot. Okay, so habang nagbo-boot, tingnan natin iba pang laman ng box. So, meron tayo ditong case. Ayan. So, kita nyo naman, kahit sobrang mura, may case pa rin tayo. Okay, so, makikita ninyo guys na hindi transparent yung case natin. Tapos, meron tayong design na parang familiar talaga eh. Okay, comment kayo sa baba kung ano naalala nyo sa design na to ng case. Pero ako lang naman konting comment ko lang dito sa case. Maganda kasi yung design ng likod nitong A80. So, might as well sana na ginawa nilang transparent to para mas ma-appreciate natin yung ganda ng likod. Pero anyway, pwede naman tayong bumili niyan sa ibang time. Meron tayo ditong USB-C to USB-A cable. Tapos, andito yung ating 18 watts na charging brick na USB-A yung port. At meron tayong SIM ejector pin. Okay, correction lang guys. Tinignan ko mabuti itong likod at 10 watts lang siya. Hindi siya 18 watts. Yung ating itel A80 ay capable sa 18 watts na fast charging. So, mas maganda gamitin nyo 18 watts para mas mabilis yung charging niya. Pero, for the meantime, at least, diba, meron tayong charger na kasama sa box. Okay, so ito na guys yung ating itel A80. Ito yung default na wallpaper natin para dito sa Glacier White. So, ayan. Balikan muna natin guys yung design. So, again guys, yung likod nito ay matte finish. So, hindi natin magiging problema yung mga smudges, fingerprints, kung sakali na hindi natin gagamitan ng case. Tapos, meron tayong branding dito sa may bandang ibaba. Ayan. Awesome. Designed by itel. Flat naman yung mga side natin at makikita natin dito sa may left side yung kanyang SIM tray. Silipin natin. Okay, tingnan nyo naman guys. Complete pa rin yung SIM tray natin. Pwede tayo magsalpak dito ng dalawang SIM. Tapos meron pa tayong natitirang slot para sa micro SD card. And again guys, sa sobrang mura ng phone na to, hindi ko na ina-expect yung maganitong extra. Pwede na sanang hybrid. Maano ko na rin, ma-accept ko na rin. Kasi maliban sa mura, 128 GB na yung ating internal storage. Pero, pwede pa nating dagdagan. Dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons, pati yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa may ilalim, yung single firing speaker, USB-C port, main mic, at yung ating headphone jack. And again, kumpleto na naman tayo guys, kasi maliban sa USB-C, yung kanyang charging port, meron pa tayong headphone jack. Bira na yan. Tapos kapag tinignan natin guys, yung kanyang display, dun sa taas, punch hole, yung ating selfie camera, hindi notch. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector. So talagang gagamitin na lang natin tong phone na to pagkabili natin. Yun lang, syempre, dahil nga mura tong phone na to, acceptable yung chin or medyo makapal na chin dito sa kanyang harapan. Pero unlike dun sa ibang mga phone na minsan mas mahal pa dito, mas makapal pa yung chin at forehead na makukuha natin, hindi kagaya nito. Okay, so pag-usapan natin guys, yung ring light na pinakita ko sa inyo kanina, obviously pwede natin ito magamit
sa pag-take ng pictures as flash para halimbawa madilim, 'di ba? Alam na natin 'yan. Pero maliban diyan, meron pa tayong ibang purpose. So kapag pumunta tayo dito guys sa settings, makikita natin yung backlight effect. Ayan. So meron tayong option dito na gamitin as notification LED yung ring light sa likod. So pwede nating magamit yan kapag lowbat na tayo, charging, at meron tayong notification. So halimbawa, nilapag natin yung phone natin na nakaganyan, at least din na tayo palaging mag-unlock ng ating screen para lang silipin yung status ng phone natin. Diyan lang, sa ring light na yan, makikita na natin kung meron ba tayong kailangan tingnan muna dun sa ating phone o wala naman talaga. So makakatipid tayo sa oras, pati na rin sa battery life. Ngayon para mabigyan kayo guys ng idea, saksak natin siya sa charger. Yan, at makikita nyo, yan, nagbi-blink na yung kanyang ring light. So napaka-useful talaga. Pero syempre, kapag mura yung phone, meron tayong ilang mga compromises. Yung kanyang Wi-Fi connectivity hanggang 2.4 GHz lang. Tapos kagaya nung nakita ninyo kanina, single firing speaker lang yung meron tayo dito. Pero guys, tinodo ko yung volume, hindi sabog yung tunog. Maganda pa rin siya. Syempre, hindi Dolby Atmos or JBL something na quality ng sound, pero acceptable na at masasabi ko na medyo sobra pa yung quality ng speaker niya kung i-consider natin yung presyo. At para sa mga interesado kung kamusta yung kanyang haptics, well, syempre, entry level, pero hindi naman sobrang pangit yung feels kapag nagta-type tayo na merong haptics. Merong part sa akin na ayaw i-off yung kanyang haptics para mas ma-feel ko yung pag-type. So, hindi ko talaga marirecommend na i-disable ninyo. At isa pa guys, para sa 4,199 pesos, meron tayong, kagaya sa nabi ko kanina, 50 megapixels na camera dito sa likod. Meron pa siyang secondary camera na AI camera, parang mga 2 megapixels. Pero tututukan muna natin yung kanyang 50 megapixels Super HDR. So, kahit napakamura ng phone na to guys, meron siyang HDR capability. Malaking tulong yan kung halimbawa, nasa labas tayo, against the light, ganyan. At least meron pa rin mga details or information na mape-preserve dun sa photo kahit pa dun sa mga challenging na environment. Tapos guys, yung kanyang selfie camera, 8 megapixels naman. Yung harap tsaka yung likod nito ay kayang mag-shoot ng 1080p 30 frames per second. So, pakita ko muna sa inyo ngayon yung mga sample photos at videos kuha dito sa ITEL A80. Okay, ito naman yung kanyang 1080p na video recording dito sa selfie camera. Meron din pala tayong LED na flash dito sa harap, as in physical na LED. So maliwanag siya kahit na madilim yung environment natin. Meron tayong ilaw sa mukha. So meron tayong may assurance tayo na magiging maganda pa rin ang kuha natin kahit na ganito yung presyo. Grabe talaga. Sobra-sobra na yung ilagay dito ng ITEL. Pero kita niyo yung quality guys. Hindi na tayo magko-complain dyan. Kita nyo, yung ating movement, walang ghosting. So, okay yung kanyang FPS. Hindi mababa sa
30 FPS. Ang galing. So, ano mga comment niyo sa baba? Okay, isang minor bug lang na nakita ko dun sa kanyang camera application. Kapag ginamit natin guys, tapos in-enable natin yung 50 megapixels na mode, wala tayong makikitang watermark dun sa photo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Walang watermark kahit sa ang side, diba? So ngayon, i-off natin yung 50 megapixels na mode. Mag-take ulit tayo ng photo. Tingnan natin. Ayan, meron na siyang watermark. So, sigurado naman pwedeng ma-fix to ng ITEL via software update. Napakaliit lang naman na issue, hindi naman deal breaker. Ay, kumusta guys yung performance ng isang phone na 4,199 pesos lang yung presyo? Check natin. So itong ITEL A80 ay naka Android 14 na out of the box. Unisoc T603 yung kanyang chipset. 4GB yung kanyang physical RAM. 128GB naman yung kanyang internal storage at up to 8GB yung kanyang MEMFusion or virtual RAM. Well, at least sa unit na ginagamit ko ngayon, 8GB yung MEMFusion na pwede nating i-add. Pero by default, kapag kakasetup nyo pa lang dito sa phone na to, hindi nyo tingnan yung setting, nasa 4GB siya na MEMFusion. Pakita ko sa inyo. So dito guys, sa special function, meron tayong dalawang feature na pwedeng buksan. Una yung MEMFusion, gusto ko ipakita, up to 8GB yung pwede nating i-add. So ngayon naka 8GB ako, pakita ko lang sa inyo yung effect ng MEMFusion niya pagdating sa performance. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag naka-off yung kanyang MEMFusion or virtual RAM, 150,853. Ngayon, i-on natin siya, gawin nating 4GB yung kanyang MEMFusion, ito yung score, 152,395. So meron talagang jump pagdating sa performance. Gawin naman nating 8GB yung MEMFusion, naging 154,194. So, makonclude talaga natin guys, na may malaking effect talaga yung MEMFusion pagdating sa performance itong ITEL A80. Kaya pinagmamalaki talaga ng ITEL yung kanyang MEMFusion. Hindi lang siya para sa number, alam niyo yun, para maging kumbaga clickbait sa atin. Uy, 8GB, 4,199 lang. Hindi. Talagang may boost sa performance kapag ginamit natin ang MEMFusion. At alam ko naman guys na hindi ko gagamitin sa mabibigat na games itong ITEL A80 kasi alam natin yung limitations nito. Pero, pakita ko lang sa inyo result ng kanyang wildlife stress test. So, pagdating sa kanyang battery consumption, makikita ninyo na 3% lang yun ang nabawas sa kanyang battery life. Tapos, 1 degree yun nadagdag sa kanyang temperature. So, pagdating sa battery consumption na thermals, goods na goods itong A80. Ngayon, hindi compatible sa Asphalt Unite or Asphalt 9 itong ITEL A80. Pero compatible naman siya dito sa Asphalt 8. So, test lang natin. Hindi ko siya nire-recommend for heavy games. For casual gaming, pwede itong phone na to. Mag-enjoy na tayo. Kasi kita nyo naman, no? Nakasagad yung graphics natin yan dito sa Asphalt 8. Pero, napaka-smooth naman. Kita nyo. Hindi siya naglalag, hindi siya nagahang, hindi mo mafe-feel na parang nahihirapan siya. Kayang-kaya niya, guys. So, again, for casual gaming, pwede na itong ITEL A80. Yan, pagdating guys sa display, meron tayo ditong 6.7-inch IPS LCD HD+, yung ating resolution, 90Hz, yung max refresh rate at 263 yung ating PPI. Yes guys, tama yung narinig nyo, 90Hz pa yung display natin dito. Hindi na sana kailangan di ba? Kasi napakamura na ng phone na to. Pero ibinigay pa rin sa atin ng ITEL. HD+, 720p yung ating resolution. Well, enough na yan para sa kanyang chipset. At syempre pa sa presyo guys, hindi na tayo magreklamo doon. Pero kailangan nyo lang i-take note na hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa Netflix or sa iba pang streaming services kasi level 3 yung kanyang Widevine security level. Tapos yung kanyang max playback resolution, SD lang, standard definition. Pero yung kanyang 90Hz na screen refresh rate guys, tipid kasi in-on ko yung show FPS from 90, bababa naman siya ng kusa to 60Hz kapag hindi natin ginagalaw yung display. So, ayun nga, makakatipid tayo sa battery. Pero at the same time, mabilis siyang babalik to 90Hz kapag inumpisahan na naman natin gamitin yung display. Pero kung gusto natin mas makatipid pa sa battery, pwede naman nating i-fix to 60Hz yung kanyang refresh rate. No problem yan. Pwede rin nating enable yung eye care. Yun nga lang, wala na tayong ibang option dito para matimpla pa yung kanyang color setting.
Ayun, pagdating naman guys sa kanyang battery, 5,000 mAh yung nilagay dito ng itel. Tapos 18 watts nga yung kanyang charging speed. At ulitin ko lang, 10 watts lang yung charging brick na nasa box. So mas maganda gamit tayo ng 18 watts na charger dito para ma-experience natin yung mas mabilis na charging. So ipapakita ko result ay yung result gamit yung charger na nasa box. So charge ko itong itel A80 from 22 to 100%, 2 hours and 39 minutes yung itinagal. Ito naman yung kanyang SOT na nakuha sa PCMark, 11 hours and 53 minutes. So technically almost 12 hours yung SOT na nakuha natin. Well, not bad. Hindi naman super impressive pero enough na enough naman na para makalast yan or makalast yung ating itel A80 for the whole day. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa itel A80, ang pinakabagong budget phone ng itel. 4,199 pesos lang. Wala akong makomplain sa kanya na magiging deal breaker para sa presyo na yan. Meron tayo nakita mga ilang minor na mga cons or issues, pero hindi deal breaker. Yun ang importante doon. Ulitin ko lang meron tayong magandang design, meron tayong 128 gig na storage, tapos up to 12 gigabytes of RAM technically dahil 4 gigabytes physical, 8 gigabytes yung pinakasagad na Fusion. Tapos 5,000 mAh yung ating battery capacity at 50 megapixels yung ating main camera dito sa likod. So sobra-sobra pa makukuha nating value para dun sa 4,199. So highly recommended tong phone ito. Nandiyan yung link sa description box sa baba kung sakaling gusto nyong makita yung ibang promos, availability, or updated pricing ng phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.